Kagabi nga no ay naka-receive tayo ng tawag. Itong kanilang 3-phase na 50,000 watts na generator ay nagkaroon ng problema. At ganito ang kanyang sitwasyon. Teka. At inabot nga pala talaga ako dito ng kulang 3 oras dahil ang pagproseso no sa ganito ay kailangan talaga step by step. Ang ating battery dyan ay nakuha na natin ng 12.8 volt no at kaya pa naman para pagtrabahuhin itong ating starter. 3 po pala no ang ating fuel filter dito. Ang dalawa ay goods pa naman pero itong isa ay talagang barado na. At yan po ang dahilan no kung bakit ako nagdirekta ng hose dito para ma-confirm no kung ang ating krudo ay hihigupin at tuluyang susunugin no kung ito ay aandar. Sige, paki-ano. Okay. Chinik ko na rin po yung ating oil filter at sinuggest natin na ito ay dapat ng palitan, no? At pagdating naman dito sa ating hose ay talagang maglilik ito dahil ito ay ipunan ng pressure dahil sa ating fuel pump. Kailangan ko lang po talagang gawin no ang ganyan na pagdidirekta para ma-check yung ating regulator at yung ating alternator no kung nagkakarga pa ba sa ating battery. At sa pagsukat ko naman no, dito sa ating charging station ay nagpakawala ito ng 14.7 volt DC no? At sapat ito para mag-charge yung ating battery. Ang ganito po kasi no ay kailangan eksakto ang ating pag-confirm para hindi tayo sumoblay sa pagkakadetalye sa ating customer o sa ating kliyente. Sa aking ng pag-test ay goods lahat. Ganon din no yung voltahe na kanyang pinapakawalan. Maliban no dito sa ating pinapabili na fuel filter. Ito po ang metro nila. Hindi tayo allowed at bawal na bawal tayong gumalaw dyan. At dito sa parting ibabaw may makikita tayong back kung saan nakakonekta no, yung supply ng ating metro para ito ay makapagbasa ng reading. At ang paunang linyada ay umakyat at nakatap mismo sa power transformer na ating nakikita. Na ang ating kable po ay nakapasok mismo no, sa kap na yan na siya naman nakasubo sa D4 na pipe. At makikita po natin na habang binabaybay ko yan ay wala tayong makikitang safety breaker. At alam po natin na ito ay line side at galing mismo sa isang electric provider. Ngayon po meron tayong maliit na problema at masasabi natin bilang isang electrician na mahaharap tayo sa may delikadong sitwasyon. Kung nasundan po ninyo ang pipe, kita natin na ito ay walang dinaanan no na isang safety switch. At dito na nga po mismong direktang bumagsak no ang kanilang line side. Ito naman pong pipe na to ang kanilang load side. Ngayon po ang report na ating natanggap ay nagpapatay-patay no yung kanilang ilaw at naapektuhan ng kanilang mga aircon. Makikita po natin na ang bar mismo ng ating load side ay halos nakadampi lang dahil ito ay na-disalign. Mapapansin din natin na nagkaroon ito ng uka o bungi sa gilid dahil sa pagkakakiskisan at dala na rin ng pagkainit nito. Ngayon po ay ganito ko siya gagawin ng may power. Kailangan lang muna namin paandarin itong generator, ito yung kanyang supply no, at ito naman yung switch ng ating double throw. At para sigurado ay nagdagdag muna ng crudo ang kanilang operator dito sa kanilang generator. Kailangan lang po talaga naming magbukas ng generator para tuloy ang operation ng isang kumpanya. At dahil kailangan ko rin talaga no ng liwanag dahil live, may power no itong aking gagawin. Ngayon po sa ating panimula, ang warm bulb na ating nakikita ay yan ang power ng Meralco at yung cold white naman, yan yung sa ating generator. Tip lang po, sa ating manual no, bago tayo mag-transfer ng ating double throw ay siguraduhin natin munang naka-off no, yung breaker ng ating generator. Yun po ay isang procedure no, sa safety para kung sakaling may maiwan na isang bar ay hindi magkakasalubong yung linya. Ito pong aking gagawin no, ay dinadaanan talaga ito ng mga bawat electrician. Pero kung may safety no, na maaari kang gawin, kung meron kang pagkakataon na pwede mo siyang i-off ay mas maigi na yun ang gagawin natin. At kung hindi ka naman po nalalagay no sa emergency at katulad kasi nito, ang sitwasyon dito ay hindi pwedeng patagalin. Maaari kasing gumapang no sa wiring. Kailangan lang po dito matinding pag-iingat, hindi pagmamadali at mapapansin nyo no itong aking yabe ay talagang nilibutan ko ng electrical tape para kung sakaling ito man ay tumama sa metal no, walang spark na magaganap. Uulitin ko lang po kung hindi naman talaga kinakailangan no na talagang galawin agad, kung makakapaghintay naman ay pwede naman tayong mag-request sa isang electric provider ng isang power interruption. Yun nga lang po no, alam natin yan na talagang gastos. Tapos pangalawa ay hindi natin alam kung pupunta ba kaagad. Dahil dati naranasan ko yan ay aabutin ka pa ng 2 hanggang 3 araw. At ito po pala no, ang brown na ito ay isang fibra. Kailangan ma-check din natin ito. Dahil ito kasi may mahalagang parte no, ito yung nagiging stopper doon sa ating bar at nagiging spacer no para mag-fit. At balik po tayo no doon sa nabanggit ko kanina na tungkol sa pagre-request ng power interruption. Ngayon kasi pag natapos na natin yan at kailangan na natin no na ipabalik yung ating supply, ay marami pang kailangan yan na mga permit, papirma ka pa sa ganito no.
punta ka ng City Hall, na normal naman po, no? Dahil alam naman natin na yun talaga yung policy nila. Ang magiging problema lang ay yung isang kumpanya maghihintay, no, kung kailan sila pupunta, kung kailan matatapos yung mga papel na hinihingi nila. Ang makakaunawa lang po, no, dito sa sinasabi ko ay yung mga naka-experience na, yung mga nakaranas na, no, na sa ganung pagkakataon. At ito nga po, no, narinisan natin lahat. Ang ginamit lang natin dyan, steel brush, sandpaper, tsaka WD-40, no? At lahat ng nut dyan ay hinigpitan na natin para wala ng problema. Sa ganitong trabaho po, no, ay hindi kailangan na magaling ka. Ang kailangan po rito ay talagang maingat ka. Yung kailangan buo yung loob mo para wala kang iniisip na iba. Kasi kapag meron kang pag-aalinlangan, ay doon pumapasok, no, na maaari kang madisgrasya. Yung pasalamat na lang tayo, no, at walang nangyaring hindi maganda at hindi tayo nagkaroon ng problema. Yung nagkaroon tayo ng lost thread, no, halimbawa sa tornilyo o naputulan tayo, ay wala naman nangyari. Inabot pala ako dyan ng kulang 3 oras dahil sa marahan na pagkaagawa at sobrang init, patigil-tigil ako, sobrang ingay, no, nung generator dahil nasa likuran lang natin. At isang idea lang po, no, ang mabibigay ko sa iyo, halimbawa magpapatayo ka ng isang negosyo o bahay, ay siguraduhin natin na magkakaroon tayo ng breaker, no, na doon sa tabi ng ating mismong metro. Dahil mahirap po kasi, no, kapag nagkaroon ng aberya ang line side mo, ay magiging problema sa pagre-repair katulad po nito. Wala munang edit dahil ang ipapakita natin ay isang aktual na ganap, no, dito sa sinerbisan natin sa may Rivera Corner, Mehalige, Tondo, Manila. At dahil nga gabi na, ganito muna ang aking ginawa. Nangyari kasi nag-trip dito sa may 3-phase nyo. Paano yun? Anong dahilan yun, sir? Ano ba nangyari muna? Wala naman eh. Nung nag-iba yung tunog, biglang nawalan na ng tubig. Oo. Spata mo na. Dito na yung ano natin dyan, pinaka-problema natin. 1, 2, 2, 3, 4. 1, 3, 2, 3, 4. 2, 3. 2, 3, 7. 1, 2. 2, 3, 4. 1, 3. 0. May problema to. Sa kabila. 1, 2. Bagsak. 1, 3. Bagsak. Bagsak. Sira akong taktor. Papaganahin natin to. Mamanual natin to. Babantayan nyo na lang pag napuno. Para magkatubig lang. At kapit natin dito. Bilis lang yan. Kasi kapag hindi natin ginawa ng ganito, magtitimba-timba araw kayo hanggang 8 floor. Di lang 8 floor, 10 floor yun. 9 floor ba yun? Kung didilig pa. Ayaw nyo magtimba-timba. Maglagay muna tayo tali sa labas. Ilain nyo na lang doon. Positive, negative. Isa, konti. Ay sa line side. Eh, 233. 233.5. 237. 23. Ben, testing tayo. Punta ka na lang. Ano yung problema ko? May factor lang daw. Ano na ba? Kaya, release muna natin to. Bukas na natin palitan. Basta, monitor nyo lang. Huwag nyo nga hayaan na mag-overflow. Bakas na bakas yung iting tagumpay, pre, ah. Sa bagay, kaysa magtimba-timba ka, no? Okay na yan. Kinabukasan ay binalikan na natin agad at hindi na natin pinatagal. Ito yung ating pinalitan na medyo mababa kasi, no, ang amperahin nito. Ang update natin, overload tsaka relay parehang sibak, parehong wasak, no?
Sa pag-check ng ating contactor, ang pinakamadaling pagtukoy nito kung may problema habang naakasapa ay ipipress natin no, itong kanyang mismong contact. Ang ganitong actual na pag-test po kasi ang isa sa pinakamabilis na paraan para makita natin no, kung may tatagos na power dito sa ating load side. Ngayon po kapag hindi naman nag-automatic, ang papasukin natin itong ating switching, no, yung ating A1 at ang ating A2. At depende po yun no, kung anong gamit nyo. Meron gumagamit ng Mach 3 at meron din gumagamit ng stainless rod. Ito yung ating bago. Sa pag-testing naman po, para hindi tayo mag-akyat panaog kung sa taas man no, nakalagay yung ating storage tank. Release lang po natin no, ang isang wire na binubuhat ng ating float switch. Dahil sa ganyang paraan po ay mas mabilis nating makikita no, o ma-observe kung normal ba yung pagkakatransfer ng ating motor. At syempre, pinakamahalaga po no, ay agad nating makikita kapag nagkaroon tayo ng error dito sa ating koneksyon. At dito nga po no, sa pinakahuli, isa din sa mahalaga ang pagkuha natin ng amperahe. Dahil dito no, ay malalaman natin kung goods pa yung ating motor. Ang motor kasi nila rito ay 7.5 horsepower. Sa ganitong paraan po kasi no, ay dito rin tayo magbabase kung kailangan pa nating mag-adjust dito sa ating overload. Kung ilan yung amperahe no, na ating iiwanan. Dito nga po pala no, ay rinig natin yung lakas ng kalansing. At ito ay nabanggit ko na rin sa may-ari. Siguro sa mga susunod na buwan ay dapat na magpalit no, nung kanilang bearing.